ang nakamamatay na sanib ni Emily Rose. Lumaki si Annalise Michael sa isang konserbatibong pamilyang Katoliko. 2 beses sa isang linggo kung dumalo si Annalise at kanyang pamilya sa misa sa simbahan. Siya ay nag-iisang anak at mahal at labis na pinahahalagahan ng kanyang magulang. Noong 16 na taong gulang siya, umuuwi siyang mag-isa mula sa paaralan. Noon ay nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam na tila may sumusunod sa kanya. Paulit-ulit siyang lumingon sa likod pero walang tao. Nang siya ay gumalaw, isang espiritu ang pumasok sa katawan ni Annalise. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At nang magsimula na siyang maglakad, ay para siyang ulirat. Wala siyang kontrol sa kanyang mga paa. Napaatras siya at tinahak ng daan pabalik sa kanilang tirahan. Pagdating niya sa kanilang tirahan, nakita siya kaagad ng kanyang ina sa masamang kalagayan. Annalise, ano nangyari anak ko? Baby ko? Dinala ni Ana ang kanyang anak sa kanyang silid at inihiga sa kama. Pag-uwi ng kanyang asawang si Joseph, ipinaalam sa kanya ni Ana ang kakaibang pag-iiba ng ugali ng kanilang anak. Natatakot na talaga ako. Ano nangyayari sa anak natin? Huwag kang mag-alala, Ana. Magiging ayos din si Annalise. Hindi naman sobrang malala ang nangyari ngayon. Marahil ay nakalanghap lang siya ng hangin mula sa halaman nung papauwi siya. Kaya siguro kakaiba ang mga kinikilos niya ngayon. Oo, baka nga tama ka. Napanatag naman si Ana sa paliwanag ni Joseph, ngunit para sa kanya meron pa ring mali. Kinabukasan, nang natauhan si Annalise, normal na ang kilos nito. Pagkaraan ng ilang araw, kinalimutan ang mga pangyayari. Pero makalipas ang 1 taon, habang nakaiga si Annalise sa kanyang kama, bigla na lamang nanginig ang kanyang katawan. Naninigas ang buong niyang katawan at kahit na gusto niyang humingi ng tulong ay walang lumalabas na boses sa kanyang pipik. Basang-basa ang kanyang kama ng sarili niyang pawis. Kinabukasan, ipinasok siya ng kanyang mga magulang sa isang ospital. Isang neurologist ang nagpaliwanag na si Annalise ay dumanas ng temporal lobe epilepsy na naging sanhi ng kanyang mga seizure at paminsan-minsang pagkawala ng memorya. Dumaan din si Annalise sa pagpapagamot pansamantala at nagpapasalamat ang kanyang mga magulang dahil bumuti ito mula nang nagpagamot. Lumipas sa mga sumunod na buwan nang hindi dumaranas ng anumang seizure si Annalise. Joseph, naniniwala ako ng ating si Annalise ay gumaling na ng husto. Oo, Ana. Magandang epekto ng mga gamot sa kanya. Taong 1973, si Annalise sumali sa Universidad ng Würzburg. Tuloy pa rin siya sa kanyang gamot, ngunit isang araw, lumala ang kanyang kondisyon. Saan man siya naroon, makikita niya ang mga demonyo sa paligid niya. Bigla na lamang siya sumisigaw sa sobrang takot. Ano nangyari? Ano nangyari, anak? Mga demonyo! Mga demonyo! Napakaraming demonyo dito! Mga demonyo? Hindi, Annalise. Walang ibang tao dito, anak. Hindi, Mama. Ang lugar na ito ay puno ng mga demonyo. Tinatawanan nila ako. Gusto nila akong patayin. Walang mangyayari sa'yo. Nandito lang kami. Kasama mo. Bukas pupunta tayo sa simbahan. Magiging maayos din ang lahat, anak ko. Natroma si Annalise. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga magulang sa simbahan. Ngunit bago tumuntong sa loob, nagsimulang sumigaw si Annalise. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa simbahan, umupo siya sa kwarto niya at magulgol. Nakakarinig siya ng kakaibang ingay sa paligid niya. Napapagod na siya sa mga naririnig niyang boses. Dito napagtanto ng kanyang magulang na ang sakit na sinasabi ay hindi ang sakit niya, kung hindi ay kakaiba pa. Isang bagay na lubhang mapanganib. Upang maalis ang kasamaang ito, dinala siya ng kanyang mga magulang sa pari sa lokal na simbahan. Ipinaalam nila sa pari ang mga pangyayari sa paligid ni Annalise. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi ito masamang espiritu. Mas maigi siguro na ipagpatuloy niyo ang pagpapagamot sa kanya. Nang tumanggi ang lokal na pari na tulungan sila, lumapit sila sa ibang mga pari. Ngunit tumanggi rin ang mga ito at ayaw makialam. Araw-araw lumalala ang kanyang kalagayan.
Punit niya ang kanyang damit, gumagapang sa ilalim ng lamesa at kuminsan ay tumatahol na parang aso. Kamakailan lamang, nagsimula siyang kumain ng mga insekto. Ngayon, kumbinsido ang kanyang mga magulang na sinapian ng demonyo si Annalise. Lumapit sila sa isa pang pari at nakiusap na tulungan siya. Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Parang awa niyo na, iligtas yung Annalise namin. Pakiusap, tignan niyo lang kung anong kalagayan niya tapos kayo nang bahala kung anong gagawin. Pakiusap. Naawa ang pari sa kanila at bumisita sa kanilang bahay upang suriin si Annalise. Nang makita niya itong gumagapang sa sahig at kumakain ng mga buhay na insekto, kumbinsi rin ito na sinasapian nga siya ng demonyo. Ang pari sumulat ng liham sa obispo na nagpapaalam sa kanya tungkol sa kalagayan ni Annalise at humihingi ng kanyang pahintulot. Sa sandaling nagbigay ng pahintulot ang obispo, sinimulan na ng pari na gawin ang exorcism. Ang exorcism ay isang ritual na ginagawa para hilahin ng demonyo palabas sa katawan ng isang tao. Nang simulan ng pari ang pagbigkas ng mga banal na talata, hindi mapakali si Annalise at nagsimulang sumigaw. Iginapos siya ng pari at muling sinimula ng pagpapaalis sa demonyo. Sa pangalan ni Jesucristo, gusto kong malaman kung sino ang naninirahan sa katawan ng babaeng ito. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi mo sasabihin? Nagpatuloy ang pari sa mga ritual para sa exorcism. Lumipas ang oras at ang demonyo sa loob ng katawan ni Annalise ay huminahon at tumigil na sa pagpupumiglas. Hindi kami iisang demonyo lang. 7 kami. Ako si Lucifer. Kasama ko sina Cain, Judas Iscariote, Nero, Hitler at Fishman. Sama-sama naming sisirain si Annalisa. Kayong mga demonyo at wala nang magagawa. Sa pangalan ni Maria. Habang isinasagawa ang exorcism, si Annalise ay nasa pagitan ng pagtawa ng 1 minuto at pag-iyak sa susunod. Minsan sumisigaw pa siya ng malakas. Ni-record ni Joseph ang lahat ng ito sa kanyang video camera. Ana, nawalan na ako ng pag-asa. Ano lang mangyayari sa ating Annalise? Magiging maayos ang lahat. Naniniwala ako sa kapangyarihan ni Kristo. 10 buwan na lumipas. Sa tingin ko ang exorcism ay walang pinagkakaiba. Wala naging tulong sa kanya. Huwag ka masyado mag-alala. Malapit na. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos si Annalise. Ipinagpatuloy ng pari ang kanyang exorcism. Ay 7 beses niyang ginawa ito. Ang demonyo ay naghiganti sa kawawang Annalise. Binali nito ang mga buto ng kawawang si Annalise. Pagkaraan ng ilang araw, tumigil sa pagkain at pag-inom si Annalise. Namatay siya dahil sa dehydration. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanyang kwento ay kumalat na parang apoy. Ang kanyang mga magulang ay dinakip kasama ang pari. Kinasuhan sila ng negligent homicide sa pagdinig. Pinakita ng kanyang mga magulang ang mga video recording ng exorcism. Ang hukuman ay hindi maaaring dumating sa anumang paghatol. Parehong nakakulong ang mga pari sa loob ng 6 na buwan. Pinalaya sina Anna at Joseph. Kinuha ng mga demonyo ang anumang natitira kay Annalise kasama ang kanyang buhay.